Kausapin yung inyong mga kamag-anak na itama sana yung kanilang ginagawang landas ng kanilang proseso ng hindi ko kasi masabing investigation eh. Wala naman po silang investigatory power. Ano? Maari siguro fact-finding, pero wala din po yan eh. Wala silang subpoena power, wala silang contempt power. Palamuti lang po yan, borloloy lang po yan. No? Wala pong poder ang ICI. Usapin niyo yun yung kamag-anak, talikuran na yung ICI na yan. Ito na nga po mga kabdit ang ating pag-uusapan kung saan mismong si Atty. Vic Rodriguez na ho ang nananawagan na itigil na ang kalokohan ng ICI. Totoo nga naman ho ito mga kabdit, wala ho silang kapangyarihan magpasabina. Wala ho sila, kumbaga, burloloy nga lang. Wala ho mga kabdit, parang decoration lamang yan na pinopondahan na naman ng ating mga taxpayer. Binabayaran ho ni Marcos Jr. na hindi naman po sa kanya galing. Galing ho sa atin, ipinapakita na naman dyan nila sa ICI mga kabdit na meron ho silang ginagawang pag-iimbestiga. Wala ho po silang ginagawang pag-iimbestiga. Wala ho silang magagawa. Nagpa-fact-checking lang ho sila. Pinapakita lang ho nila sa taong bayan na meron sangkot pero wala ho. Wala ho silang magawa kundi puro ganun lang. Puro decoration lamang. Kaya mga kabdita, tama ho itong panawagan ni Atty. Vic na itigil na ho yung ICI. Mag-focus ho tayo sa Blue Ribbon Chair sa committee. Mga kabdit, iluklok ulit ho si Senator Marcoleta kung totoong gusto ho natin ng hustisya para sa mga korap na mga politiko. Diba? Kasi ho mga kabdita, kung hindi ho luluklok si Senator Marcoleta, wala ho tayong magagawa. Kundi magsayang ng oras, wala ho, lulugmok lalo ang ating bayang Pilipinas. Yan po yung katotohanan dyan mga kabdit. Kasi katulad ngayon, no, nag-ahari-hari ano sila, wala hong nakukulong. Wala hong nadadawit. Napapangalanan, oo, pero ano hong ginagawa? Ginagawa ho nilang state witness. Diba nakita naman ho natin. Kaya ang tawag ho dito, krimen na walang nakukulong. Mga kriminal na hindi nakukulong. Pag mayaman ka, may kapangyarihan, may pera ka, kaya mong bilhin ang batas. Kaya nga sinabi ni Erwin Tulfo, you can bend the law. Tuwang-tuwa naman ito si Boeing, agring-agree. Diba? Pero kung wala kang pera, mahirap ka. Wala ho. Walang mangyayari sa atin. Walang batas pag ikay mahirap. Tignan mo, tulad ngayon, di ba nakalukloko sila? May pork barrel scam. Natatandaan nyo po ba yan? Si Enrile, si Janet Napoles, ngayon absuelto na ho sila. Nakaluklok na ulit si Marcos Jr. Nagsama-sama ho talaga ang mga crocs, yung mga crocodile sa kapanahunan. Ngayon, ano ho masasabi nyo mga ka-update? I-comment nyo naman ho yan sa ating comment section para naman ho ating pag-usapan. Kaya mga ka-update, hindi na ho natin papahabain itong ating intro. Kaya irekta na ho natin ito. Pero bago yan mga kabdita, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Napakalaking tulong na ho niyan. Alam mo ninyo ang pag-asa ng tao, ang mataas sa pag-asa ng tao, nandun po dati sa Blue Ribbon eh. Kaya lang, sinalaula po. Nagkaroon po ng school bukol sa Senado. Nabalasa, tinanggal yung dating chairman at nawindang-windang na ho yung proseso ng pag-iimbestiga. Pinalitan ng chairman, nagbitiw yung chairman, nagpahayag yung Pangulo ng Senado, babalik daw yung dating chairman. Lukuhan po ito. Ayan, maliwanag pa ho yan sa sikat ng araw mga ka-update. Isipin mo, nag-resign bilang Blue Chairman, etong si Ping Lacson mga ka-update. Tapos, ilang weeks lang napagtanto niya. Paano niya nga naman mapoprotektahan ang admin ni Marcos Jr. kung aalis po siya. Kaya ngayon, di ba, nagbalik po siya. Pera-pera lang ho ang usapan, mga kabdi. Pera-pera lang ho yan. Di ba? Napaghahalataan na ho ang admin ni Marcos. Ang admin ngayon, mga kabdi, lahat ho ng katiwalian, naghahari. Sinusunod-sunod na nga ho nila yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Isusunod pa niyan mga kadita, panigurado si VP Sara. Pupuruhan ho nila yan. Kasi ombudsman na si Boeing. Kaya po nilang puruhan si VP Sara. Ayaw ho nilang patakbuhin niya sa 2028. Bakit ho? Kasi alam nila, lilinisin ho sila. Lilinisin sila yung mga itim yung budhi, mga kadita. Lilinisin ho yan ni VP Sara. Ayaw ho ng kurap niyan. Katulad ho ng tatay niya. Ayaw ho sa bangag yan.
Katulad po ng tatay niya, nakikita mo po sa kanya mga kabdite, yung pagkakapareho ng kanyang ama kay BP Sara. Di ba? Sirang-sira na po yung ating mga institusyon. Ano? Kaya base sa dokumento, sana manawagan yung mga, nananawagan tayo sa mga kamag-anakan ng mga bumubuo ng ICI, pakiusapan po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Anyway, lahat po ng mga taong nandyan, pagdating career-wise, made na po yung mga yan eh. In fact, very prestigious, illustrious na nga po may tuturing yung kanilang naging career path. At sa kanilang edad, tinitingala, iba na po yung estado sa lipunan. Sana naman, gumawa na lamang po kayo ng legasiya, hindi lamang para sa inyong pamilya, hindi lamang para sa inyong pangalan, kundi legasiya para sa Pilipino na kayo'y kalaban ng korupsyon. Huwag na ho kayong magpagamit. Wala na ho kayong papatunayan, mga established na po kayo. Retired na nga ang karamihan eh. Retired na. Nakapagsilbi na sa bansa, sana isipin ninyo, legasiya ng inyong pangalan, legasiya ng inyong pamilya, pero sa pangkalahatan, legasiya po nating mga Pilipino na labanan na natin ang korupsyon at ipaglaban natin na magkaroon ng higit na magandang bukas, kahit po fighting chance. Bigyan natin ng fighting chance yung ating mga kabataan na magkaroon ng higit na mabuting buhay. Yung flood control po, matapos ang 2 buwan na mainit na balitaktakan sa social media, sa Senado, sa Kongreso, sa mainstream media, wala po yan. Bahagi po yan ng BBM. Kagaya po yung ICI at yung mga iba pang nagrarally. Bahagi po yan ng BBM. Ano po yung BBM? Yung budol-budol makinarya. Bahagi po sila, nagpapagamit po sila ng budol-budol makinarya. Imagine ho ninyo, yung mga kongresista at kontratista, 2 buwan na po itong mainit pinag-uusapan. Ni kalabit, wala pong kalabit mula sa ICI eh. Budol po yan. Nasaan na yung top 15 na kontratistang pinangalanan ni BBM? Tahimik na yung SunWest Construction and Development Corporation, yung Hightone Construction and Development Corporation, yung una ng tinagurian na Flood Control King, yung si Flood Control King, yung Alex, tingnan ko lang po itong notes ko itong si Alex Abelido, Flood Control King, yung Legacy Construction Corporation, nawala na rin po ito sa usapan, nawala na rin po ito sa usapin, at hindi na rin po ito pinatatawag o pinatawag ng ICI. Hindi na maawa po kayo sa aking mga kababayan dyan po sa dakila at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Hindi na po nawala ang tubig baha. Permanente na ho eh. Pasalamat kayo, hindi kayo nakakaranas ng baha. Pasalamat kayo pag gising ninyo sa umaga, pagtapak ninyo sa inyong mga silid, sa inyong living room, sa inyong dining room, sa inyong backyard, sa inyong garden. Tuyo po eh. Kahit umuulan sa labas, tuyo. Yung mga tao po sa Bulacan, yung mga Bulakenyo ho, marami pong lugar dyan, hindi na po nawala ang tubig baha. Maawa naman ho kayo. Kanya nga po tayo ay manikluhod, nakikiusap sa mga kamag-anakan ng mga miyembro po ng ICI. Iwanan nyo na po iyan para maobliga ang gobyerno na ibalik sa Blue Ribbon. At sana magkaroon din ng balasan sa Blue Ribbon sa Senado, maglagay ng totoong chairman na magbibigay ng transparency at accountability. Yan naman po ang sigaw ng bawat mamamayang Pilipino, higit pa ang ating mga Gen Z, yung ating mga kabataan. Wala pa rin ho eh. 2 buwan na wala pang kriminal, wala pang personalidad na nakakasuhan. Ito nga po yung classic example na krimen na walang kriminal. Lantaran po ito, pero lantaran pa rin po tayong binubudol ng ICI. Kasi nga miyembro sila ng BBM, yung budol-budol makinarya. Makinarya po ito ng patuloy na panlalansi sa ating mga Pilipino. And again, this is just a recap dahil nakikita naman natin
yung propaganda machine po ng Marcos Jr. administration, yung kanilang BBM, yung budol-budol makinarya, nag-overheat po yan papuntang weekend. Why? They want to control the narrative going into the weekend. Para po makalimutan ninyo, habang kayo ay nagpapahinga o pilit nag-i-enjoy, kahit hirap na po tayo over the weekend, kakargaan nila ng naratibo nila na gusto nilang yun ang magiging dikta nila for the coming week. Pilit pong buburahin, babaguhin gamit ang mainstream media. No? Yung vice cam, di ba yung vice cam ng 19th Congress, ito po yung nakialam doon sa panukala o proposed budget initially ng Executive Department. Ang tanggapan ng Pangulo ni BBM. Subalit, hindi po kasi si Bongbong ang nag-expose ng corruption issue na ito. Hindi po. Ang kanya ho ay admission. Yung ginawa niya nung SONA nung 2025, ngayon pong July, ang propaganda arm po, yung budol-budol makinarya ng gobyerno, ginagawa po siyang hero. They are forcibly projecting him to be the hero as the one who made the expose. Pambubudol po yun. Ang ginawa niya nung July 2025 SONA, hindi po expose. It's not an exposition, but rather it was an admission na talaga namang graft-ridden and corruption-heavy na ang kanyang administrasyon. Napilitan siyang aminin dahil tatandaan ho ninyo, atras tayo ng kaunti. Days before the SONA, nag-uulan, nagbababaha, hindi ba? Kanya nga, di ba, meron pang threat doon, baka hindi matuloy ang SONA, at hindi na maitanggi. Talagang walang flood control projects. Hindi na maitanggi yung nagsusmigaw na kurakot at korupsyon. So, anong gagawin nila? Unahan mo na. Kunyari ikaw ang bida at ikaw ang nag-anunsyo, ikaw ang nag-expose. Hindi po. Hindi po siya ang nagbunyag, hindi po siya ang nag-expose. Ang ginawa po niya noong July 2025 SONA, it was an admission that serious mistakes have been made sa ating 2023, 2024 at 2025 national budget. Dahil nga po yan sa vice cam. Yung mga nag-oorganisa ng pagkilos, meron daw gagawin na rally sa November 30 or 31. At nung September 21, di ba, hinati-hati yung mga nagrarally. Yung hakbang ng maisog lamang ho ang sumisigaw ng Marcos resign. Tapos, ganyan po talaga mamaya, didiskurso po natin. Nadiskurso na po natin Wala pong nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Wala. Marami na ho ang humihingi na magpalit na ng administrasyon. Magkaiba po yun Ang gobyerno ay hindi ang administrasyon. At ang administrasyon ay hindi po gobyerno. When you speak of government, there is permanence. When you speak of administration, they are always limited by their term limit. Kung matatapos sila yung term limit nila. Marami na po sa ating kasaysayan ang hindi nakatapos ang termino. Ano po ang naging desisyon ng Korte Suprema? Constitutional daw po iyon pag nagsalita yung totoong pinagmumula ng kapangyarihan, yung sovereignty resides in the people, taong bayan. No? So yung vice cam, yung mga nagpapanggap na anti-corruption, budol dun po yun. Bahagi po yun ng BBM, yung budol makinarya. Bakit kanyo? Hindi nga po nila mailabas sa bibig nila yung pangalang Stella Kimbo, na dating vice chair ng appropriation ni Saldico. At nung nawala si Saldico, nung pasado na yung 2025 unconstitutional national budget, pinalitan po siya ni Stella Kimbo. Yung Stella Kimbo, sinabi niya walang blanco, sinabi niya ang nag-fill up ng blanco ay yung technical working group at ito raw po ay ministerial lamang, hindi rin pinatatawag ng ICI. Hindi rin mabanggit ng mga nagrarally na hindi raw po sila anti-Marcos pero anti-corruption sila. Anong klaseng anti-corruption yun?
meron kang iniiwasan, meron kang kinikilingan, meron kang pinapaboran. Hindi nga po nila mabanggit yung pangalang Stella Kimbo. Hindi nila mabanggit yung Manix Dalipe. Hindi nila mabanggit yung Dong Gonzales. Hindi nila mabanggit yung JJ Suarez. Hindi nila mabanggit yung pangalan ng counterpart po ng Kongreso ng mababang kapulungan sa Senado pagdating po sa Vice Cam, si Senadora Grace Poe. Si Grace Poe, siya po ang chairperson ng Finance Committee, equivalent po iyon ng Appropriations Committee ng House. Siya naman po yung contingent. Hepe po siya ng contingent ng Senado. Hindi po ito nababanggit ng mga nagpapanggap na anti-corruption advocates. So yan ay bahagi din po yan ng BBM o budol-budol na makinarya. Hindi rin pinapatawag ng ICI si Marine Sergeant, former Marine Sergeant Orly Gutesa. Bakit po natin laging binabalik si Marine Sergeant Orly Gutesa? Sapagkat sa aking pananaw bilang abogado, yung kanyang testimonya is critical and crucial. Para po mag-zero in na tayo doon sa mga personalidad na talaga namang may kinalaman at author o may akda ng lantaran, garapalang, korupsyon, kurakot at nakawan sa ilalim ng liderato ni BBM. Bakit mahalaga yung naging pahayag at testimonya ni former Marine Sergeant Orly Gutesa na naisip ko po ito kanina in relation to the dismissal of the plunder case, the criminal case for plunder, laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, kay Attorney Gigi Reyes at kay Janet Napoles. Na-dismiss po yan di ba? That importante rin, bukod kay former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din yung DBM Secretary, si Mina Pangandaman. Ipatawag din dapat si Yusek Traigib Olayvar ng DepEd. Bakit? Mahalaga po yun yung 2.85 billion na na-release, nabigyan ng SARO at na-execute, na-implement na proyekto base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo at tumanggap ng limpak-limpak na pera equivalent to 15% of the 2.85 billion na nakontrata o na-corner ni Yusek Traigib Olayvar. Nasa tanggapan na po ito ng Pangulo Kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo, tanggapan ng Executive Secretary. Why is it important for the ICI in the light of the decision of the Sandigan Bayan dismissing, acquitting Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes, and Janet Lim Napoles in the criminal charges against them for plunder? Para po mabigay nila yung detalye. Dahil na-dismiss, isa pong basihan bakit na-dismiss yung kaso laban kay Enrile, kay Reyes, kay Napoles, dahil daw po kulang sa specificity o detalye yung mga aligasyon katulad ng halaga, yung proyekto, yung project proponent, yung SARO, etc. Pag pinatawag po si former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din si DBM Secretary Mina Pangandaman, ipatawag din si Yusek Traigib Olayvar na nakakontrata, naka-corner, nakaharbat ng 2.85 billion pesos gamit ang Office of the Executive Secretary, tanggapan ng Pangulo. They can provide and they should provide and they will provide yung mga specific amounts, the project and project proponent. Importante po yun Saan yung proyekto? Yung lugar. Bisitahin, wala talagang project, ghost. Kung meron man, substandard. Kung meron man, hindi pa tapos pero fully paid na. Magkano po yung halaga? Yung SARO, yung Special Allotment Release Order. At kung ano-ano pa, upang nang sa ganoon, makabuo po ng airtight na kaso kung sino man ang magsasampa, kung DOJ man o yung tanggapan ng ombudsman. But as things stands, at the moment, wala po tayong kumpiyansa sa mga ito But pinag-usapan natin, kaya nga dapat ibuhayin, ituloy
yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung ginagawang ito. Para po hindi ma-dismiss kung sino man ang kakasuhan, katulad ng sinapit. Nung kasong criminal for plunder laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, Attorney Gigi Reyes, yung kanyang Chief of Staff, at kay Janet Lim Napoles. Bagamat malinaw ho sa pagpirma ni BBM ng tatlong GAA, yung 2023, 24, 25, malinaw po yan. He acted with manifest partiality. Manifest partiality. Binigyan niya ng blanket authority si Martin Romualdez. Binigyan niya ng blanket authority si Saldico. Yung small committee, yung vice cam, binigyan niya ng blanket authority. At pinirmahan niya, basta-basta. Pera po ng Pilipino yan eh. Kita naman ninyo, linapastangan yung ating pondo. Importante na panagutin po natin yung mga ito. Even BBM. Unfortunately, we have to wait until he finishes his term. Whether it's 6 years, 5 years, 4 years, we do not know. Basta't importante, pagkatapos ng kanyang termino, siya'y mapanagot at panagutin. Ngayon kasi, meron siyang immunity bilang Pangulo. Ganon din po si Vice President Inday Sara Duterte. Kung meron man silang issue na kakasuhan ng kriminal, unfortunately for them, they have to wait for the Vice President to complete her term bago siya matanggalan ng immunity at makasuhan ng kasong kriminal kung meron man. No? Yung evident bad faith. When Bongbong Marcos, BBM, budol-budol makinarya, kasali na po yan, signed the unconstitutional, invalid, immoral, unlawful at criminal 2025 GAA, binigyan po niya ng sobra-sobrang pabor yung kanyang mga kaalyado. At hindi ho ba yung mga political parties na nakinabang doon sa ilang taong budget, lalo na itong 2025 national budget. Grabe po yung ipinagbibigay sa mga yan eh. Binigyan po sila ng limpak-limpak na halaga. Kagaya po nito, ang basis po nito, yung nag-umikot po sa social media. Yan po yung pinaghati-hatian ng mga partido eh. Pati po Liberal Party kasali dyan ha. Ganyan po yung mga natanggap nila, bilyong-bilyong pisong halaga. Kaya po natin pinag-uusapan muli, paulit-ulit ito, sapagkat bago po mag-weekend, ililalagay po natin muli sa release yung mga usapin bago po nila baguhin na naman. Imagine niyo yung lakas 245 billion, yung NUP 87 billion, yung NPC 79 billion, yung NP 50 billion, yung PFP na nakakaliit-liit na partido, ayan 38 billion. Ang Liberal Party na mahilig ano rin po ito, tama yung sabi ni Anjo Iliana, ang pinakamalinis na administrasyon at tao ay si BBM dahil daw po lagi naguhugas kamay. Ganon din po itong LP. Laging sigaw ng sigaw, bitin naman yung sinisigaw. Kasi nga, bahagi na po sila ng BBM eh. Yung budol-budol makinarya, 16 billion po tinanggap nila. So dito makikita natin laganap yung korupsyon and then yung causing undue injury to the government. Mahalaga po ito yung mga nakikinig at nagmo-monitor, causing undue injury to the government and to the people. Pag sinabi po ninyong causing undue injury to the government, dito po sa requisitos na ito, malinaw din na inihiwalay yung government sa administration. Causing undue injury to the government. Ibig sabihin, ang kinakailangan na agrabyado ay ang gobyerno, hindi po ang administrasyon. Bakit? Magkaiba po kasi yung gobyerno sa administrasyon. In fact, even the administration can very well cause undue injury to the government. Hindi po porke administrasyon ka, hindi maaring makumit mo itong requisitos na ito ng krimen, yung causing undue injury to the government. Kahit administrasyon ka, maaari kang mag-cause ng undue injury to the government. Proof, Bongbong Marcos Jr. administration. Bongbong Marcos Jr. administration is not the government.
They are just the stewards of our government for the next 6 years. But it doesn't mean hindi nila kayang saktan o gawan ng kung anumang pag-aagrabyado ang gobyerno dahil sila'y administrasyon. Bakit po natin hinimay ito? Para po yung mga nagmo-monitor sa security cluster, wag ho niyong sakyan yung pa-baby at pa-victim na drama ng Marcos Jr. administration. Hindi po government, administration. Hindi po sila ang biktima. Sila po ang nag-cause ng so much undue injury to the government. That includes you, those who belong to the security sector of our government. Malinaw yan. Ang dapat masaktan o maagrabyado ay ang gobyerno, hindi ang administrasyon. Bakit natin kailangan linawin? Upang malinaw din sa inyo that even the administration can cause undue injury to the government like what is happening now, like what is happening today in our country. Balikan din natin yung budol na ICI. Nasaan na? Yung poster boy of corruption, yung poster boy of substandard projects in flood control or flood mitigation projects. Nasaan na yung poster boy ng flood control funds anomaly na siyang unang pinangalanan at ginawang poster boy ni Ping Lacson, yung first district congressman ng Oriental Mindoro, si Arnan Panaligan. Asa na yung Arnan Panaligan? Yan ba'y nakalabit man lang ng ICI? Hindi, kasi budulo yung ICI. Wala po tayong aasahan dyan. And to be objective, to be fair, to be just, to Congressman Arnan Panaligan, kailangan di siyang ipatawag kahit ng blue ribbon. Bakit? Siya po yung ginawang angkla nung privilege speech ni Ping Lacson. Marapat lamang nabigyan din siya ng equal space, equal opportunity, equal time to counter this naked allegation of his ghost projects involving ghost flood control mitigation projects involved sa flood control funds anomaly kung siya po ay inosente at hindi guilty. Kaya dapat ito ipatawag din. Ano na? Nasaan na? Hindi na pinag-uusapan. Unfair po sa lahat ng Pilipino na hindi na lang basta ipatatawag lahat ng una ng pinangalanan at napangalanan. And to be fair, unfair din sa lahat ng pinangalanan at napangalanan at ginawang poster boy ng corruption ni Ping Lacson kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon to confront their accuser face to face and refute whatever allegation made against them. Yan din ho ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Yan din ho ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency and accountability. Para po malinaw tayo. Yan po yung importansya eh. Dami yung sumisigaw, transparency and accountability. Pero hindi daw po sila anti-Marcos, anti-corruption lang sila. Eh sino ba ang pinagmulan ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration? Hindi ba't si BBM? Kasi nga ho, bahagi na sila nung budol-budol makinarya. Bakit lagi ho nating sinisigaw yung transparency at accountability? Ano ho? Kasi nga po, yung investors' confidence, importante po yan.